Morning po sa inyo lahat. Dahil sa Sunday, patuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. At umaga po sa inyo lahat. Um, Magandang topic natin ngayon. Sana makinig kayo. It's about finding rest in the Lord. Yung kapahinga, napaka-importante. Hindi pwedeng puro trabaho lang. Hindi tayo nagbakasyon ako last week kasi para makapahinga ako. Para magkaroon ako ng kapahinga sa aking puso't isipan. And then, makapag-meditation kung anong panahon, kung anong dapat gawin sa buhay natin. Kasi each one of us has his personal needs. Hindi lang sa trabaho, kundi sa mga personal natin, mga physical at spiritual na mga pangangailangan. So, gandang umaga po muli sa inyo lahat. Kailangan nyo ng kapahingahan, mga kapatid. Hindi pwedeng puro lamang paghahanap ng pera, paghahanap ng trabaho. Maiksi lang ang ating mensahe ngayong umaga. Tingnan po natin ang ating Bible about this. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 11, verse 28, "Come to me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Yan, sabi, take my yoke upon me, and learn from me, for I am meek and lowly in my heart, and you shall find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. So you will find rest for your souls. Kailangan natin ng kapahingahan. Nalangin muna tayo sa Panginoon. Para God, tinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang mensahe ngayong umagang ito, Panginoon. Tulungan mo mabless kami. Pagpalain mo kami, patuloy kami nagbilingkod sa iyo, bagamat kami ay magkakalayo sa isa't isa, nandito pa rin kami at nagkakaisa, Panginoon Lord, sa aming mensahe na ito sa online. Tulungan mo kami, biglan mo kami ng wisdom and power, Lord, to preach your word. Tulungan mo kami ma-encourage namin ng mga kapatiran, palakas namin sila sa kanilang buhay spiritual. In Jesus' mighty name, amen. Okay, finding rest in the Lord Jesus Christ. Kanino kayo nakakahanap ng kapahingahan? Ang tanong ko sa inyo, saan kayo nakakahanap ng kapahingahan? Ang makakapagbigay lang sa atin ng kapahingahan ay sa presensya ng ating Panginoon. Kaya I do my daily meditation every day. I have my walk meditation. I pray while walking, and then I ask God to give me more wisdom, to encourage me, to give me more strength 1,000,000,000 times, to heal every cell, tissues, and organs of my body. Yan ang aking meditation every day, so that I could still serve you more, so that I could still serve my brethren, para patuloy pa rin ako na maging productive ako sa buhay ko ito, Lord. Yun po ang aking hinihingi parati. Sana ganun din po kayo, mga kapatid. Bagamat di ko kayo nakikita, alam ko nakikinig kayo ngayon. So, ang tanong ko sa inyo, nararanasan nyo ba ang tunay na kapahingahan sa buhay na ito? Amen? Maraming tao ngayon nakakaranas ng daming kabalisahan at problema sa buhay. Ibig sabihin ng buhay natin ngayon ay nababalot ng kawalan ng seguridad. No? Kawalan ng katahimikan, mga financial crisis, at kawalan ng pag-asa sa buhay at mga kalamidad. Alam mo, ang isang tao malapit sa Panginoon, kung ano meron sa Panginoon, magkakaroon ka. Kung ano, kapag ikaw malapit sa Panginoon, ang biyaya ng Diyos ay nasa iyo parati. Kapag nagkalat ng pagpapala ng Panginoon, nandoon tayo sa unahan. Kaya napakahalaga na unahin na muna natin ang Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Hindi tayo perfect, mga kapatid. Even me, I'm not perfect. Kaya araw-araw ako nakipaglaban sa sanlibutan na aking mga kahinaan. Sinusurrender ko sa Panginoon, Lord. Huwag mong pahintulutan, Panginoon Lord, na masira ang aking relasyon sa iyo. Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, sa aking mga kahinaan. Ganun po ako. Sana ganun din po kayo, mga kapatid, sapagkat nobody is perfect in this world. Lahat tayo nagkakamali, nagagalit, nakapagmura, naiinis, no? Nagkakaroon ng mga bagay, ng mga desire sa buhay natin. Pero we have to cleanse ourselves and surrender ourselves to the Lord. We have to have a daily confession of our weaknesses to the Lord. We must find rest in the Lord. Kapag hindi natin na-surrender yan, wala tayong kapahingahan sa Kanya, mga kapatid. No, I've been 10 years living alone, mga kapatid. It's good that I have a daughter who's still supporting me, encouraging me all the time. Mahirap, pero bagamat ganoon, gumagaang ang buhay ko kasi parati akong nananalangin, parati akong nagkakaroon ng quiet time with the Lord, no? So, ngayon sa mga panahon na to ng
what they call advancement of everything, technology, and economy, everything, modernong pamumuhay. Kasabay din ng tao ay lalo mas gumulo ang buhay. Yan. Wala na tayong kapahingahan. Noong araw, ang tao walang cellphone, telepono lamang, o magkita tayo sa isang lugar, okay na. Sige, magkita tayo ng 2 o'clock PM, okay, sige, dun sa lugar na yun, ganun. Nakakasundo, pero ngayon kailangan yung cellphone. So kita mo yung technology sumubay sa atin, lalo tayo na stress. Kapag nawala ang cellphone, stress na tayo. Nahihirapan na tayo sa buhay natin, mga kapatid. Bakit nangyari ang mga ganito? Asan tayo nagkukulang? Hindi ba sapat ang Panginoon sa mga biyaya na binigay niya sa atin? Na hindi naman kailangan ng mga bagay, ng mga material na yan para tayo mabuhay? Amen? Lahat ng maliit na bata, kailangan ng cellphone ngayon, na-addict sa cellphone. Hindi maganda ang nagiging resulta ng modernong pamumuhay sa antas ng ating buhay spiritual. So maaari kaya tayo nagkaganito ay nakalimutan po natin ng Panginoon. Amen? We fail to worship the true God in our lives. Sumobra ang pagmamataas ng tao sa kanyang sarili at ang ginawa natin, we challenge God's sovereignty na tayo ay naging mga Diyos-Diyosa na rin. Okay? Instead of God taking control of our lives and seek His divine guidance, nagsolo tayo at kumayo mag-isa, and even a prayer, kinatamaran na rin natin. Ako, bawat minuto nagdedasal ako sapagkat ang diablo ay nandiyan, nakabantay sa mga tao mananampalataya. Habang ako'y nagdadrive, nakikita ko sa mga palibot ko ng kaaway kumikilos, lalo na sa mga reckless drivers at mga tao makasarili na walang pakialam sa inyo kung anong gusto niya mangyari, na hindi sila marunong magbigay. Sa Pilipinas, napakadamot ng tao, napakamakasarili. Nakikita mo yan sa kalye kung paano tayo kumilos, na hindi tayo marunong magbigay sa kapwa natin. Amen? Amen. Kaya kung minsan dun po umiinit ang ulo ko. Minsan napapaaway ako kasi it is because people does not give way. Pero tayo ang pinaka-Kristiyanong bansa sa buong Asia. Dito nagsimula ang Kristyanismo na sinasabing Katolisismo, pero they didn't teach the right principles and righteousness. Paano mamuhay bilang isang Kristiyano. They have a religion that hindi ko sinasabing isang religion lang to. Lahat ng tao rin sa Pilipinas na kilagisnan nila na sila ay makasarili. Me first before you. Ganyan po tayo parate. Me first before you. Pilipino first. Yan ang dapat, stronghold po ito na dapat na makontrol ng Panginoon, na ma-eliminate ng Panginoon sa mga next generation natin. Sapagkat pag ganyan po tayo, mabagal po ang pag-unlad natin. Ang mangyayari tayo na sa atin, magmamigrate tayo sa ibang bansa at we will find rest in other places where we could find peace within, satisfaction within, na itong lugar na gusto kong makasama, makamtan sa buhay ko, at hindi itong aking bansa na ako ay nade-depress, na naiinis ako sa sistema ng pamumuhay ng mga tao rito. You see? Kaya sabi nga dito, at the end, there's so many who suffer and have miserable lives. Even though they pursue something better for themselves, they couldn't find it because they have no life in it. There is no life giver, which is the Lord Jesus Christ. Kung nasa kanilang Panginoon, they have the love for others. They will give others a chance na, umusod-usod ka naman at dadaan ako, di ba? Magbigay ka naman dahil na pwede naman ako magbigay sa iyo, di ba? Amen? Hindi, me first before you. Tingnan mo, how could we find rest for our souls kapag ganun, mga kapatid? Walang bigayan. The last time, nag-post ako sa Facebook regarding sa pagkakalat natin na kahit sa airport sa abroad, galing ako sa abroad last week, nagpunta ako ng Hong Kong, kita ko kung paano magkalat ang mga Pilipino doon sa airport. Amen? Kakain, hindi man lang itapon sa basura, doon ibabaksak pa rin sa upuan. You see how we are so miserable. Wala tayong, hindi tayo edukado na, hindi ko maintindihan, may pera naman, mayayaman na mga klase ng tao, pero they have no concern for the environment, na ito naman, basura ko, ilagay ko doon, discipline lang kailangan, di ba? Itapon mo ang basura mo doon sa basurahan, at meron naman, at nakakahiya sapagkat ang mga taga-ibang bansa, nakikita tayo na tayo ay baboy. Amen?
Nagkakalat tayo, pero Kristiyano tayo. Nakakalungkot mga kapatid. Ang daming Kristiyano rito. Almost 90% ng Pilipinas Kristiyano eh. Iba-iba lang nga ng denomination, pero they don't practice what they believe. What God has teaches them. And what are these churches are doing for them to change their lives. Amen? Kaya ako nagpapasalamat sa grupo natin to, sa church natin to, na wala sa atin minsan nagkaroon tayo ng mga problema sa ating relasyon sa bawat isa. Isa tayong napakalaking pamilya. Amen? Sapagkat we find rest for the Lord Jesus Christ. Nandun tayo sa sentro ng Panginoon. Kaya sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin kayong mga napapagal at nabibigat ng loob at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Humingi kayo ng tulong sa Panginoon at gagawin niya mag-aangal inyong pasanin. Pag-pray natin itong bansa natin to. Pag-pray natin mabago ang bawat Pilipino sa kanilang mga pag-uugaling nakaka-depress. Amen? Sana mabago tayo. From the top of the government hanggang sa pinaka-ordinaryong tao, mabago tayo. Sabi ni Lord, ako ang inyong kapahingahan. Ang kapahingahan ay pagbabago din ng ugali ng tao. Ang kapahingahan natin ay yung magkaroon ng kapayapaan sa ating kaisipan. Ang kapahingahan ay yung maging ang sentro natin ay ang Panginoon at wala na iba. Diba? Nasa Panginoon lamang natin matagpuan ang lubos na kapahingahan. Kaya ako, I don't believe in religion eh. I only believe in a Christ-centered life. I believe only in a Christ-centered relationship with the Lord Jesus Christ. He is only my Savior, nothing else and nobody else. Kaya nga dito po tayo magtatalo kung gusto niyo. Pero in my belief, God had blessed me from the very beginning of my life because I had given my life to the Lord Jesus Christ. Kahit in my own little way, I'm serving the Lord. Kahit dito sa mga podcast na to, sa mga sermons na to, I serve the Lord because I put God first before anything in my life. And God didn't forsake me, never He never leave me nor forsake me, mga kapatid. And I have teaches this to the church. Sa church ko na sinabi ko, at sila'y pinagpala din, na katulad ng pagpapala ng Panginoon sa akin. Diba? Sabi ng Hebrews 4:3, for we which have believed do enter in the rest. Tino mo? Sa Tagalog na tayo na nanampalataya, makakatanggap tayo ng kapahingahan. Hindi tayo makaka-attain ng kapahingahan dahil sa ating kawalan ng pananampalataya. Amen? There will be no rest if there is no faith in the one Savior, and that is the Lord Jesus Christ. Amen? Hindi ang church ang makakapag-serve sa'yo. Hindi ang church ang makakasave sa'yo. Hindi yung pastor hindi makakapag-save sa'yo. Tao lang yan. It is only God in human form, the Lord Jesus Christ, can save us and provide us in everything that we needed. Amen? Sabi ng Hebrews 4:11, let us labor therefore to enter into that rest. Pagsikapan natin na pumasok tayo sa kapahingahan ng ating Panginoon. Di ba? Therefore, if your faith is full at rest or fully at rest in the Lord, ang isip po natin ay hindi napapasukan ng kabalisahan. You will not entertain any negative thoughts. You rest assured because your mind is at peace with God. Sa piling ni Lord, you experience what we call serenity. Pag sinabi serenity, lahat balanse. No? Lahat, there will be no worrying, there will be no anything that would happen to you bad. You eliminate all the stress, any negative thoughts in your mind. Yeah? Kaya nga, sabi nga dito, you will find the silencing of your mind. Nagkakaroon ka ng kapahinga ng iyong kaisipan. Kahit nasa iyo na lahat ang pangangailangan mo sa buhay na to, pero kapag walang kapahinga ng ating kaisipan, balisa tayo. Amen? Yan po nangyayari. Kaya nga, ang mind natin ay dapat saturated with the presence of the Lord by the Word of God. Kaya kailangan pag-aralan natin ang salita ng Diyos. At nandoon ang kapangyarihan ng Diyos para tayo mabuhay. No, hindi yung mga sabi-sabi ng mga tao, hindi yung sabi-sabi ng kusino, hindi yung sabi-sabi ng mga reliyon, kundi yun ang sinabi mismo ng Panginoon. Dito sa kasulatan niya. Ang mga word of God is powerful. Ang salita ng Diyos ay hindi magiging powerful sa atin kapag ang isip natin ay puno ng pag-alinlangan. If you doubted God Himself, if you doubted Jesus, you will not find rest. No? If you don't pray to the Lord Jesus Christ, and you pray to images or
or any other persons that is not the Lord Jesus Christ, we cannot find rest. Yan ang problem eh. Yan ang conflict eh, di ba? Kaya kailangan maging submissive tayo. I-open natin yung mind natin. Hindi yung pwede sa tradisyon tayo nabubuhay. Kundi tingnan natin kung ano ang talagang tunay na pananampalataya. At doon tayo magkakaroon ng kapahingahan. Hindi mo mapapakinabangan ng salita ng Diyos kapag hindi po ito may kalakip na may pananampalataya. In Hebrews 4:2. Alam mo dati, I was a Catholic. Ito share ko na sa inyo. Ang dami naming santo sa bahay. Ang isang kwarto namin punong-puno ng santo. Even to sa parents ko, sa mga lola ko, ganun din. And then sa biyanan ko, natutulog ako, kapalibot sa akin yung 12 apostoles na panahon pa ng Kastila. Alalaki kasi laki ng tao. Katabi ng wife ko yung nakahigang Kristo na isang laki ng tao na talagang panahon pa talaga ng Spanish time na minana niya sa mga kanunuan ng wife ko. Noon na kami ay nakakilala sa Panginoon, tinanggap natin si Kristo bilang sarili namin tagapagligtas. Nakita namin mga kapatid, that's ang first commandment, thou shalt not have no other gods than me. I am the Lord thy God. You shall not have no other gods than me, sabi ng Lord. Sabi niya sa book of Isaiah, besides me, I am the Lord thy God, and besides me, there is no Savior. Sabihin, there is only one God who is our Savior. And He became flesh and dwelt among us. John chapter 1, mababasa mo yun. In the beginning was the Word, and the Word and the Word became flesh and dwelt among us. Nakita natin dito, there is only one who is our Savior. And then, kapag nakita at nakilala mo yan, mga bagay na yan, at pinanampalataya mo yan, you will find rest for your soul. Alam mo, lahat ng mga santo na yan, pinamigay namin yan. At nag-iyakan yung mga kamag-anak namin, sabi na, baka kayo sumpain ng Diyos. No. You'll be more blessed by God. Pinagpala tayo ng Panginoon. Pinagpala kami ng Panginoon nung ginawa namin yan. Kaya, mga kapatid, kailangan maging open-minded tayo. Huwag natin isara ang ating sarili habang may buhay, may pag-asa, mga kapatid. And then, there is no way that we could find happiness and salvation. It is only in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. And sabi nga dito, mapapansin po natin dito na ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. It means it is powerful, for we are born again by the Word of God. In 1 Peter chapter 1, verse 23. So marami pa rin taong bagamat religyoso, hindi nila alam ang bisa at kapangyarihan ng mga salita ng Diyos. Finding rest and peace in rituals and traditions could not give us eternal rest. Dahil ito ay man-made, gawa lamang ng tao, hanggat hindi po ito galing sa Panginoon, hindi ito magbibigay sa atin ng kapayapaan. Amen po ba? So, kaya nga, if you want to grow spiritually, you must desire the sincere milk of the Word so that you will grow. In 1 Peter chapter 2, verse 2, pag nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa kaililigtas. If you are sensitive in the Spirit, you will find religious traditions are contrary. Take note, contrary to the Bible, the Word of God. Mapapawi lamang ang kabalisahan kapag malimit po natin pinapakain ng salita ng Diyos through our daily meditation in the Word. Ang ating diwa at ito'y pagiging pagkain ng ating kaluluwa, ito po yung nagbibigay sa atin, nagpapalakas sa atin. Pagkat ang salita ng Diyos ay pagkain ng kaluluwa natin. Sabi nga ng Matthew 4 verse 4, ano sabi niya? Sabi ni Jesus, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Amen? Hindi lang tao na bubuhay sa tinapay. Ibig sabihin, yung mga pangangailangan mo, gusto ko magpayaman, gusto ko magkabahay, gusto ko ng ganito. Tama, hindi masama mag-attain ng isang pangarap natin sa buhay natin. Pero, unahin mo muna ang salita ng Diyos, unahin mo na muna ang nanggagaling sa bibig ng Diyos. At ibig sabihin ko, seek God first before your ambition. Seek God. Lord, ito bang bagay na ito para sa akin, Panginoon? Hihingi ko po sa iyo, tulungan mo ako, Panginoon. Ayon sa iyong kalooban, Panginoon, mangyari nawa para sa akin ito. Ganon. No? So, you don't have to worry about it. Let God takes place to fulfill your dreams. Kung talagang kalooban ni Lord yan, He will provide you everything that He needs for you.
Di ba? Tama po ba? Amen? So, there are times, kumisan, many of us these days cannot find rest for the soul because they're practicing religion instead of Christianity. Christianity is to be in Christ. Yun ang ibig sabihin yan. Hindi to be in your religion, kundi in Christ. Kaya mayroong mga tao na papakamatay, may mga taong pumapatay ng tao because of religion by itself. Kita mo sa Middle East, ganyan. O, yung mga fanatics, mga fanatics, di ba? Nagpapakamatay because of the religion. Meron din naman yun na sinabi ng Panginoon, for God is love. Dahil lang na iba religion mo, papatayin ka. O pag hindi ka napakonverte, babarilin ka, papatayin ka. Hindi maganda. It is because of the post-faith. Kaya if your faith is in religion, wala doon ang Spirit's power to lead us into a victorious life. It will end your life miserable and you'll find yourself in hell. Kaya religion teaches you to rely on rituals and practices. Hindi po ito makakatulong upang mapagaang ang ating kabigatan. Amen? Religion teaches na hindi ka makakalapit sa Panginoon kung hindi ka makakahanap ng connection sa mga tao. O pag-pray mo ako, pastor pag-pray mo ako, father, ganito. Pag-pray, dumiretso ka sa Panginoon, ikaw mismo mag-pray. Amen? Tutulungan ka mag-pray, pero you have to do it personally yourself. You have to pray for yourself. Lahat ng ito, mas lalo ng papabigat sa iyong suliranin. Amen? Itinuturo nila na nagagalit sa atin ng Panginoon, kaya malayo ang relasyon natin sa Panginoon. Kaya kailangan mo ng mga padrino, kailangan mo ng mga mediator, at mismo minsan sila na rin yung mediator. No, hindi ganon. Ito po ay kakaiba sa sinabi ng Panginoon. Ano sabi ni Lord? Come to me directly at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Come to me, sabi ni Lord. Diba? Tingnan mo, sabi nga dito, for my yoke is easy and my burden is light. Sabi niya sa verse 30, magaang ang aking pamatok. Sabi niya gano'n. Magaang, sabi niya gano'n, ang pamatok ko, sabi ng Lord. Sabi niya gano'n, magaang, lumapit sa akin, ibig sabihin. Pagka lumapit ka sa akin, magiging magaang ang buhay mo, magiging magaang lahat ng bagay na pangangailangan mo. Diba? So, the real Christianity is to be in Christ. Amen? It is that your life must be surrendered in the living person of the Lord Jesus Christ. Amen? Ang sabi ng Galatians 2:20 that I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, ito, importante ito I live by the faith of the Son of God who loves me and gave Himself for me. So ako yun ay pinako na nagkakasama si Kristo, ako ay nabubuhay para kay Kristo. Kapag ang Panginoon ay nabubuhay na sa akin, at ang aking buhay ay inialay ko na sa Panginoon. Amen? Therefore, if I'm living in Christ, and Christ liveth in me, itong pangako niya, Philippians 4:13, I can do all things through Christ, which strengthens me. Kaya kong gawin lahat. Lahat ng mga bagay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo nagpapalakas sa akin. Kung wala si Kristo, wala akong kalakasan. Kung wala si Kristo, matagal na akong patay. Amen? Sapagkat ang dami kong operasyon sa katawan ko. Ang dami kong pinagdaan ng sakit, pero ito ako, pinagaling ako ni Lord. So, siya lamang ang nagpapalakas sa akin, siya lang ang nagbibigay sa akin ng hiningang to araw-araw. Siya lang ang nag-extend ng buhay ko. I'm always living in borrowed time. Kaya Lord, pag-gising ko sa umaga, maraming salamat Lord. At nagising ako ngayong umaga at ako'y buhay. At ako'y nandito, kumakain ng 3 beses ang araw. Meron akong tahanan ng sarili ko na hindi ako nangungupahan. Lord, meron akong lahat ng pangangailangan ko. May sakyan ako na gusto kong gamitin kung saan ako pupunta. Meron akong pangangailangan pinansyal kung saan ako gusto pumunta. Amen? Kaya it's all a blessing from the Lord, no? As ang tao na nasa Panginoon, kahit na siya pagod na pagod sa maghapon, kailanman ay hindi makakaramdam ng kapaguran sapagkat ang nagbibigay ng karagdagang kalakasan ay ang Panginoon. I'm living alone in this life for the past 10 years. Even before, I was already living alone. Since my mom and dad left me in 1979, tagal na noon I'm living alone. Bubuti meron ng mga aunties ako tumutulong sa akin na asistahan ako, papakain sa akin, meron akong tirahan. Pero I'm living alone. It's good that God has given me some relatives, my lolas, my relatives on both sides helping me, to encourage me, giving me shelter. Pero I'm living alone. See? Pero si Lord, sabi ko, Panginoon, you are my Father.
Ikaw ang Panginoon ko. Ikaw ang mag-guide sa akin. Ikaw magbibigyan ng protection sa akin, Panginoon. Natutulog ako sa basket. Minsan lumalagpas na ako ng kalamba, hindi ko alam. Because I'm so tired already. Naglalakad ako sa madaling araw, papasok sa trabaho. And God has given me so much strength, mga batid. So much strength, energy, power, Lord. Ito hinihingi ko sa Kanya. Help me to be ageless and eternal, Panginoon, para makapaglingkod pa ako sa iyo. Ayokong tumanda, sabi ko, Lord. Gusto ko, Panginoon, Lord, na forever akong young sapagkat para malakas ako, matulungan ko ang aking pamilya, ng apo ko, aking anak, at ang church, patuloy kong paglingkuran, mga kapatid, no? At ang Diyos na kailangan sambahin ko, no? We're all living with a purpose. Ito yung importante, Lord, yung layunin mo sa akin, maganap sa akin, Lord. And I surrender my life to you, Lord. Yun ang sinasabi ko, no? Yan sinasabi dito, so Isaiah 40 verse 31, sabi ni Lord, ang sabi ni Propeta Isaiah, ang magtagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sikla. Ang lakas nila ay matutulad sa walang pagpagod na pakpak ng agila. Siya ay nagbibigay ng lakas sa mahina at ang walang kapangyarihan ay pinananaganan niya sa kalakasan. Amen. Ganda, di ba? So, yun ang makikita natin dito, Lord, sa Panginoon, mga salita ng Panginoon. So, sabi dito, nagbibigay siya ng panibagong sigla, no? Nagbibigay siya ng bagong lakas. You will be like an eagle that will soar high. Yan sinasabi ng Isaiah 40:31. Sabi ganun, nagbibigay siya ng lakas sa mga mahihinang mga tao at ang kapangyarihan niya ay pinananagan niya sa kalakasan. Amen. Napakaganda na kapag ikaw Christ-centered sa buhay mo, mga kapatid, this is your greatest power and benefits from God. So, at times, nangihina tayo, nababalisa tayo. You don't have to entertain that. Deception ng kaaway yun. Do not entertain any negative thoughts in your mind, into your heart, na nag-iisa ako, nadidepress ako, na wala akong love life. Huwag mong isipin yun. Kailangan erase mo yan, i-surrender mo kay Lord yan. Palayasin mo yan in Jesus' name kapag kaaway yung gumagawa niyan. Ha? Kasi yung insecurities, yung mga unexpected situations, sometimes in every corners of our life, ang nagagawa niyang kaaway. Kaya kailangan from time to time, magpag-guard ka sa Panginoon, Lord, cover me. Lord, cover me. No? Ang anxieties na to, alisin mo kay Lord, Panginoon, alisin mo sa akin to sapagkat it does not come for you because you are my eternal joy, Lord. In your presence, there is the fullness of life, the fullness of joy. Yan ang parati mo i-claim sa sarili mo. Okay? You have to stand still, sabi ni Lord, for I am God. Be still, sabi ni Lord, for I am God. Yan ang sabi ni Lord. Kaya nga sabi niya, take my yoke upon you and learn of me, Timo. Buhati mo ang aking pamatok. Malimit natin masyadong ginagamit ang ating kalakasan. Pero ito po ay kayang pantayan ang kakayahan, kapangyarihan ng Panginoon na magagawa niya para sa atin. Kung tayo po ay may panalangin at pananampalataya sa Panginoon, ang sabi ni Lord, take my yoke upon you. O take my yoke upon me. Pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sabi ni Lord. Mag-aral po tayo sa Panginoon. Learn from the Lord. Humingi tayo ng leading sa Panginoon. Matutunan po natin ang kanyang pangaral. Ang problema ay pinasasantabi lang natin. Ang Panginoon, we don't believe in the Bible as the Word of God. Kaya tayo, nangunguna sa ating sarili. Kaya ang hili nito ay nagiging miserableng buhay. Sabi ng Panginoon, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo, diba? Maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. So, baliktad po doon sinasabi ng mga reliyon na ang Panginoon ay galit sa atin, malayong Panginoon sa atin, kaya kailangan ng padrino. Hindi po yun totoo. No? Sabi ni Lord, I am lowly in heart. No? Sabi niya, I am lowly in heart. Timo, sabi niya, ako ay mababang puso. Sabi niya ganito, di ba? Timo yun? I am meek, sabi ni Lord, lowly in heart, and you shall find rest for your soul. Sa akin ka makakaroon ng kapahingahan. Napaka-importante yung kapahingahan sa atin Di ba? No? So, my yoke is easy and my burden is light. Magaang ang pamatok ni Lord at magaang ang kanyang pasanin. Nangyayari na bumibigat ang buhay kasi nga tayo ang nagdadala nito at hindi natin iniaalay sa Panginoon. Amen?
Kaya nga, there is a need of lots and lots of prayer time and quiet time, my Lord. Paano mo bibigay sa Panginoon ang iyong kabigatan kung wala kang prayer time? Meron ka dapat na prayer exercise. Hindi hingi ka na hingi sa Panginoon, hindi po ganoon, kundi you exalt the Lord, you praise the Lord, you have should be a prayer of thanksgiving at all times to God the Lord. Ito po, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, nakapag-travel ako, Lord. Maraming salamat, nakakain ako, Panginoon. Nakakita ako ng mga magandang lugar na hindi ko pa nakita sa buhay ko, Lord. Thank you, Jesus. Diba? This is our faith in action. You can never experience the hand of the Lord if you are lazy and have no time in prayer and meditation. Amen? Kaya nga, sabi niya sa Psalms 55 verse 22, cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. Tinan mo, bigay mo sa akin ng aking yung kabigatan, sabi ni Lord. At ikaw, bibigyan ko ng kapahingahan, bibigyan ko ng kasagutan ng mga pangangailangan mo. And He shall never suffer the righteous to be moved. Tinan mo, kapag matuwid ka, sabi ni Lord, hindi ka magsasuffer. So, sabi nga dito, another reason there is no rest in the Lord due to the rise of worldliness. Yun ang problema. Worldliness. We're living in a very worldly world, materialistic world. Bibihira maringgan natin ng mga tao may concern sa pamumuhay spiritual. Today, ang mundo ay nagaanap ng mga material na contentment. Dito nakasalalay ang inner joy ng tao sa libutan. Kaya sasabihin ko sa inyo, dito nakakasingit ang kaaway. Dito ang maraming natutuksong gumawa ng kasalanan kapag ang isang tao ay makasanlibutan at hindi niya mahanap ang kasapatan ng kanyang buhay. Mamamatay siya na wala siyang kapayapaan, walang kaligtasan, dahil lang kay Kristo lamang ang tunay na kapayapaan, kagalakan at kaligtasan. Mga kapatid, inako ng Panginoon ang ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Ang sino man tao na ayaw manampalataya sa Panginoon, mananatili sa iyo ang iyong kasalanan hanggang sa huli paghuhukom, mga kapatid. Surrender mo sa Panginoon ang iyong mga kahinaan, ang iyong mga kasalanan. Magpasakop ka sa Panginoon. Hayaan mo kanyang banal na Espiritu manahan sa iyo upang magkaroon ikaw ng tatak ng kaligtasan ng Panginoon, sapagkat without the Lord, without the Spirit of the Lord, there's none of peace. Kapag wala sa akin ng Espiritu ng Diyos, wala tayong kaligtasan. Amen? Kaya nga sabi dito, importante sa tao na mabuhay ka at mamatay ka lang para sa Panginoon. To live is Christ, sabi ni Paul, and to die is gain. To live is Christ and to die is gain. Ang mabuhay ay para kay Kristo at ang mamatay sa Kanya ay pagpapala. Ang isang tao na kay Kristo, kahit na siya ay nasa isang kubo at kahit meron siyang tintulugan na sira-sira lamang kanyang banig, meron siyang contentment. Bagamat hindi siya kumpleto sa mga material na bagay, meron po siyang kapayapaan, meron siyang assurance of salvation, at kung siya po ay matutulog, ang sarap ng tulog niya kasi he is secured and had find rest with the Lord. Tino mo sabi niya sa John 16 verse 24, bakit ka magpe-pray sa mga sino-sino dyan? Bakit ka magpe-pray sa mga Diyos-Diyusan? Sinabi na ng Panginoon, ask and you shall receive, that your joy may be full. Amen? John 16 verse 24, ask and you shall receive, that your joy may be full. Amen? Diba? At alam ng isang believer na may mga nakahanda sa kanya na mas higit pa sa sanlibutan ito. Ang nakahandang paraiso, babalik muli siya sa paraiso kasama ng Panginoon. Ngunit ang isang taong sa material na bagay umaasa ng enjoyment and security na kahit na sa malambot na kutsyon o nasa loob ka ng isang air condition na kwarto na natutulog siya po ay pabiling-biling at walang kapahingahan dahil hindi po niya ibinigay sa Panginoon ang kanyang buhay. Amen? Ang parating iniisip niya ay ang kanyang pagpapayaman, hindi panatag ang kanyang kasiguruhan, natatakot siya maubos ang kanyang pera o manakawan dahil nasa pera ang kanyang kaligayahan. Kung minsan naman siya ay nabubuhay sa lust of the flesh, kaya ang mga illicit affairs niya ay walang kapahingahan. At hindi lang yun, mayroong mga taong materialistiko, pag hindi sa labili ang kagustuhan, nakasumpong, pagdadabog, moody, dating mainit ang ulo, minsan stress out sa paghahanap buhay, nag-iipon para makabili lang naman ang kanyang gusto. At kapag nabili na, walang satisfaction. Bibili na naman, kaya imbis na itinatago ang pera, parating itinatapon sa walang kakwenta-kwentang bagay. Ngayon, nauso-aso. Kahit gaano kamahal, kaya tubong-tubo yung mga sa Pasay, tubong-tubo yung mga nagtitinda ng aso doon. Pinakamalit na aso, 15,000 ngayon, mga kapatid.
Pero tinatyagaan ng tao yung bilhin yun. Kung malaking aso naman ang trip, mas malalaking aso pang gusto na halaga mga tig 50,000. They will invest more on those things. Pero tinan mo yung mga Chinese. Tinan mo yung mga tao sa ibang bansa. They have no time to take care of aso, pusa. Kasi busy sila sa panghanap buhay. Busy sila sa pag-aalaga ng kanilang mga anak. Di ba? Busy sila sa para ma-secure nila yung buhay nila. Why you spend your time more on animals where you can spend more time on your economic condition dahil ngayon mahirap ang buhay, nagkakagulo, nagkakagera, dapat nag-iipon ka ng pera. Amen? Di ba? Tingnan mo mga tao na meron ng sasakyan, hindi pa rin makontento. Bawat isang anak meron isa. So, napuno na yung kalye ng sasakyan na hindi ka na makadaan. Sa Amerika, hindi pwede yun. Bawal yun. Pagkatatlo sakyan mo, kailangan yung garahe mo fitted for three cars. Hindi mo pwede parada sa harapan ng bahay mo yung magreklamo yung homeowners association. Bawal yun, no? So, hindi tayo magkaroon ng kapayapaan dahil most of us are social climbers. Mas gusto makipamatok sa mga alta de sociedad. Amen? Sabi nyo nga nung Amerikanong kapitbahay ko, sabi nga nun, Filipinos love SUVs. They like Americans, they love SUVs. Sabi nga nun, but our roads are too small. That's why there's too much traffic and congestion. Sabi nga ganun, because we love too much SUVs. Alam mo yun, malaking kotse. Millions of worth of cars. Samantalang siya nga naman, litan ng kotse nga naman niya. Ako nga, malit lang din sakyan ko eh. I will not buy a million car. Hello? Binenta ko yan, mamaya 300 na lang yan. Siya, they want to feel they are rich. Yung kaiingitan ng tao, maraming dito nagsasuffer pag matanda na dahil naubos ang pera nila. Nung sila malakas pa, hindi na sinicure ang pagtanda nila. At the end, they suffer. The children suffer as well. Amen? Maraming retired ngayon na walang pera at umaasa na lamang sa mga bigay ng kanilang pamilya. Totoo yun. Diba? Dito nga sa akin sa subdivision namin, ang daming malaking maraming malaking bahay rito, walang tao, caretaker lang ang nakatira. Kaya ang sarap ng buhay ng caretakers para sa sila may-ari ng bahay. Pero ang mga anak, ang mga may-ari nandoon sa abroad, talagang kayod ng kayod. Walang katapusan, ang laki-laki sobra ng bahay. Saan mo ba dalhin yun? Diba? Kung namala ka, namatay ka, hindi mo madadala sa kabilang buhay yan. Isa sa contributor ng kabalisahan is to be high-minded. Yan. Proud to impress others that we are more blessed, rich, high class. Gustong pagyabangan ang masa para sila ay tingalain. Yun, ha? Kaya dito nag-resort sa pagnanakaw. See? Kaya timong gobyerno natin punong-puno ng mga nakawan. Panloloko, panggagamit ng tao para mas ma-attain lang ang lifestyle. Amen? Timo? Kita mo yung mga politiko, pag bumili ng lupa sa subdivision, isang bloke, hindi lang 1,000 square meter. Lagay mo na sa mga 3,000 square meter, buong yun. Buo yung halos building na, ang laki-laki sobra. Ang laki-laki ng sasakyan, walang mapaglagyan. Sobrang dami. Di ba? Sa mga paglalagay, napaka materialistic natin mga Pilipino, sobra. Talo natin ng mga Amerikano, mga foreigners. Amen? Ha? Nakakalungkot tayo. Nakakalungkot ang lifestyle natin, ang traditions natin, tsaka mga ways and means natin, ating bansa natin. Nalulungkot ako mga kapatid. Mahal kong bansa na to. Marami kaming, ang mga ninuno ko hanggang sa magulang ko, sa anak-ama ko, pinaglaban namin ang independensya ng bansang ito. Pero na yun, anong naging resulta? Kaya sabi nung nabubuhay ang tatay ko, sabi nalulungkot ako sa nangyayari ito, mga bagay ito, sapagkat pinaglaban namin ang kalayaan ng ating bansa. Pero ito tayo. The most corrupt country in the world, in Asia. Nakakalungkot. No? At ang mga taong, mga maliliit na tao, ganun din. Makasarili. You see? So, ayaw ni Lord ang ganitong uri ng taong mga mataas ang tingala sa sarili, kasakiman, hoarding, nag-iipon para lamang sa pangsarili. Sabi ng Luke 12:18, hindi ito pamamaraan ng Diyos. Hoarding, pagkatago ng sobra-sobra. You see, ang motibo ng taong ito sa verse 19,
ng Luke 12 verse 19, na siya nag-iipon ay para siya ay lumigaya. Sabi niya, he said, I will build a bigger barn, and there will store more fruits and goods, and I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years, take thy ease, eat, drink, and be merry. Pero ano sabi ni Lord sa verse 20, but God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee, then who shall those things be which thou hast provided? Ngayon kukunin na kita. Sa kanino mo bibigay yung mga pinagmanahan mong yan, ang pinapundaran mong yan. Iiwanan mo yan. Diba? Kaya sabi na sa verse 21, he that layeth up treasures for himself is not rich towards God. Amen. Ang siya nagpapayaman sa kanyang sarili ay hindi mayaman sa Diyos. Therefore, ang nagpapayaman sa kanyang sarili hindi mayaman sa Diyos. Kaya kung ikaw ay nag-aasam maging multimillionaire, maging mayaman, ang kapatid, hindi ka mayaman sa Panginoon. God does not like you. Amen? I would say, God does not like you. Sinabi ni Lord, ayaw niya nito dahil tingnan natin ang bunga nito, sobrang materialistic. Nagbubunga ito ng kasakiman. Mag-ingat sa kasakiman, sabi ng Luke 12 verse 15. Beware of covetousness, for a man's life consists not in the abundance of the things which he possesses. Dito mo mas din po natin na bibihira sa mga ganito ang may takot sa Diyos. Karamihan sa mga ito ay mga nagiging salot sa gobyerno at sa lipunan. Amen po. No? So if you want to be full, we must have a daily portion of the heavenly manna. Yan po ang sabi ni Lord. Feed your soul with the word of God. Refresh it daily with prayers and repentance. The reason that we eat spiritual food daily is to refresh our souls, to feed our souls with Spirit's power. Amen? Spirit's power. In John 6:63, the words that I speak unto you, their spirit and they are life. Yan. No? So, binuhos ng Panginoon ang mana sa disyerto na hindi sobra-sobra o para ipunin at o imbakin. Sabi nga, dahil kapag dumating na hapon na papanis na ang mana, ibig sabihin, we must eat daily, eat what is a portion for each day only. Ibig sabihin, ang binigay ng Diyos ay sapat lamang sa pang-araw-araw, hindi sa sosobra. Kung sosobra man, ibigay mo na yan doon sa mga nangangailangan. No? Kung ano lamang kaya nating trabahuin sa isang araw ay para lamang sa isang araw. Kaya sabi ni Lord, bakit mo problemahin ng para bukas? Sapat na ang araw na iyon para sa'yo. Kaya bakit kailangan mo mabalisa at mag-ipon sa sobra na sa iyong pangangailangan? Luke 12 verse 26. Di ba? Bakit kailangan ma-stress ka? Di ba? Sufficient is the day thereof. The Lord said, consider the ravens. Bakit yung mga ibon nga naman hindi naman malimos, no? They neither sow nor reap. Hindi nagtatrabaho ang mga ibon. They have no storehouse or barns. Wala naman silang pinag-iipon ng bangko. And God feedeth them. Pero pinapakain sila ng Panginoon. Wala kang nakitang kumakatok o nagnanakaw ng pagkain mo, mga ibon. How much more are you better than the fowls? Ang ganda ng mensahe na yan, mga kapatid. Consider the ravens. In verse 28, dapat ang topic nga pala natin ngayon is consider the ravens. And but if God clothed the grass in the fields and tomorrow cast into the oven, how much more will He clothe you, O ye of little faith? Ang liliit ng pananampalataya nyo. Kung kaya kong damitan, pagandahin ang mga halaman, mga bulaklak sa parang ang mga nilikha niya, tapos namamatay din naman yun at tinatapon lang naman sa sigaan, sabi ni Lord. Ikaw pa kaya na hindi ko kayang damitan, sabi ni Lord. Kaya naman, tinitingnan ko habang ako nagme-meditate ako sa park, nakikita ko yung mga ibon. Wala nga naman namamalimos na ibon. Wala akong nakikita nagugutom na ibon, wala akong nakikita namamatay ng ibon na nalalaglag dun sa puno dahil nagutom na siya. No. Kumakain sila araw-araw kasi pinapakain sila ng Panginoon. God feedeth them. Tignan mo, mahal din ng Panginoon ng mga hayop, mga ibon, Much more pa tayong anak ng Diyos na hindi tayo kanyang mahalin. So, ano sinasabi ni Lord? The Lord teaches us not to worry on the things of this world. Diba? Dapat po natin gawin na unahin natin ang paglilingkuran ng Panginoon. Hanapin mo natin ang kanyang kaharian at pag-aralan ng kanyang katwiran
Ang lahat ng pangangailangan na ito ay ibibigay niya sa atin. Seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Manalangin po tayo sa Panginoon. Father God, maraming salamat sa isang napakagandang mensahe. Lord, i-bless mo kami, pagpalain mo kami, pagalingin niyo kami sa mga sakit at karamdaman namin, Panginoon. Si Brother Ernie, tulungan palakasin, patuloy siya palakasin. Lord, si Sister Jean, Panginoon Lord, si Sister Bessie, Panginoon Lord, Panginoon, lahat ng mga kapatid namin naririto, Panginoon Lord. Si Brother Edgar, kanyang pamilya, Panginoon, lahat din mga kapatid ni Brother Edgar, Lord. So, hindi ko pa nabanggit kung sino man, Lord God, Lord. Kabayan mo kami, Panginoon Lord. Patuloy mo kami, Lord, na pagpalain, Panginoon. Si Kuya Tony rin po, Panginoon Lord. Kung sino man hindi namin nabanggit, kung hindi ko nabanggit, Lord, alam mo, Panginoon, sila, kung sino man sila, Lord God. Tulungan mo sila. Si Sister Angie, nandiyan din po, Lord God. Tulungan mo kami, Lord. Pagpalain mo sila, Lord. Pagalingin mo kami. Lord, in Jesus' mighty name, Amen. Morning po sa inyo lahat. Pag-pray nyo rin ako Atin nyo ako pag-pray para makapagpatuloy pa ako maglingkod sa inyo. Amen. Bye.